Network Entertainment. Hello to everyone all over the world. Magkakasama na naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan at bardagulan. Ito pa rin ang Ganito kasi yan. Powered by the Pod Network. At ako pa rin ang inyong wandering go-getter na kung may pupuntahan ako. Gusto kong pumunta sa hindi isusuko ang Bataan. It's your boy, Jacob! Bakit naman may paganyan ka? At ako pa rin ang inyong breadwinner baby boy. Na siguro kung may gagawin ako, kung tinapay ako, pandekoko ako. Kasi malaman at hindi ka mabibigyan. Ako lang to, si Lance. At hello, Jacob. Kumusta ka? Como estas? Bakit? Ito na naman tayo eh. Intro na naman. Dapat maganda yung tono. Pero bakit parang hindi ka nakakapagsalita? I was startled. Startled over again? Umpisa pa lang, nagaganyan ka na. Ano naman meron? May mga ganyan ka ng malaman, di nabibitin. Parang, bakit hindi ka na naman, kasi, makapagsalita baka mamaya, ng maayos? Nagulat ako kasi nakikita ko kung paano mag-react ang podmates. Oh. I'm already anticipating. Oh, bakit na naman itong mga podmates na to? Basta I appreciate you and there's no missed opportunity. At wala akong pinapalagpas na saglit to say how I admire you and I appreciate you. Oo. Kaya 'di ba birthday mo na? So gusto mo bang Ano birthday ko kasi na? 'di ba I want you to feel that every day is like your birthday. September So, na birthday ko pa rin. Gusto mo bang mag-blow ng candle? Kayo talaga. Sumasakit ulo namin sa inyong mga podmates. Kasi syempre baka daw ang dami mong cake, so baka napagod ka na. So gusto din ng podmates tulungan ka. Kala ko medyo babaitan natin. Acts of service. Ang aayos ng suot natin, Jacob. Tapos ganito yung iaano natin. Ha? Maayos naman yung mga pinagsasabi natin Parang wala naman. Kaya ako minsan natatakot kung sa mga kung bibalik natin yung mga channel and magkaroon tayo ng community, yung mga sinasabi ng podmates natin, parang nakakasakit kayo ng ulo. Talaga? Sumasakit ang ulo mo doon? Aling ulo? Sabi niya diba? Diba? Yung kanyang mga ganyan Pero, okay. Pero may bago daw sa may bago daw sa Spotify, di ba, Jacob? Oo. Yung pwede ka na mag-DM, tsaka pwede ka na mag-recommend sa friend mo. Talaga ba? So, ibig sabihin, pag nangyari yun, Lance, ready ka ba? Saan na naman? Sa 1,735 na message requests. Feeling ko naman, hindi ganyan kadami message request ko. Utang na loob, yung messenger ko, yung Instagram ko, yung mga DMs ko, tahimik na. So, naka-open ba? Baka mamaya, hindi, kaya wala. Payapa ang buhay. Kaya, sana payapa din ang buhay natin sa mga susunod na linggo at buwan. Pero Jacob, alam mo, hindi mapayapa yung utak natin. Alam ko yan in the past few days. Kasi may nakita tayo May nag-viral. Ano ba yung nag-viral na yan? Eto na nga, may nag-viral recently na pwede ka daw magbayad ng 5,000 pesos. Para saan? Saan aabot ang 5,000 pesos mo? Ikaw ba? Saan aabot 5,000 mo? Ano yan? Siyempre malaki na yung magagawa ng 5,000. Pwedeng pambayad ng rent, pambayad ng tubig, ilaw, grocery. Yeah. 5,000 lang. Yun yung bayad ko dati dun. Share ko dun sa dorm sa Katipunan before. Or grocery, or pambayad ng kotse. Diba? I mean, diba wala bang... hindi 5,000 amortization ng kotse. Diba? Okay, sorry, wala akong kotse. Pero malaking bagay na ang 5,000. Bakit ba natanong mo, Jacob? Kasi, parang diba bilang estudyante, lahat tayo dumadaan sa mga bahagi ng pagiging estudyante. Gaya ng pagiging tanga, hindi sure sa pagiging sa gagawin. Or syempre pagdaan din sa thesis. Pinag-usapan natin to recently. Oo, yun, di ba? Yung mga thesis, paano ka ba tatapusin? Pero syempre, bago natin ipagpatuloy ang topic na to, gusto ko lang i-congratulate
si Arjun Charles Jacob Makiling bilang Best Thesis Awardee ng aming batch of AB Communication Class of 2025. Sabi ko sa'yo, Congratulations! magpe-pay off yung overnight Oo, eh. Grabe. Talagang kaya ito ang Ayan. topic Oo. dahil ikaw ang subject matter expert. Go! Hindi, kasi nakabasa ako na 5,000, saan naabot ang 5,000 Oh, mo? ano nga? 5,000 pesos, pwede niyo na ma-generate yung buong thesis mo. Buong thesis. Oo. As No in, revisions ha, no revisions. Chapter 1, 2, 3, 4, 5. Oo. Di ba nga chapter 3 lang? Hindi, kaya niya buo. Ah, talaga? Grabe naman yan. Parang very cheap labor. Parang sulit. Bakit? No revisions pa ha. Oo nga. Tsaka madali lang daw kasi makikitang-kita mo daw siya nagtatrabaho. Ah, grabe And, naman yan. No revisions, alam mo bakit? Bakit? Kasi ibibigay niya yung prompts na ginamit niya sa ChatGPT. Ang putang ina. Paano prompts? Yung prompts, yung parang kung ano yung nilagay niya. Example? Like, for example, may isang beses na nag-generate siya ng thesis title para sa marketing management, sa criminology. O tapos, kunwari, Tapos, eto ha, ang pag-generate niya ng thesis title, meron ng source of survey questionnaires. Tsaka, meron ng research gap ha. Gago ba yan? Kaya na-stress din ako kasi sabi ko, Totoo. So, itong ano natin, ay si Thesis Bestie. hi! May pangalan pa siya eh. Pero, Oo. yung ganito ba, alam ko anong gamit yung AI tool? ChatGPT. Diba? 5,000, babayaran mo si Thesis Bestie na to para mag-prompt siya sa ChatGPT ang thesis mo. Utang na loob. Tapos, kailangan daw yung mga trendy na mga topic. Utang ina, kailangan ano to podcast? Tsaka may ano siya, kailangan daw kasi nasa balita para nasosolve mo yung problema ng Pilipinas. Utang ina. Parang ang ano niya, ang gago. Ano na makapapamura dito? Kasi, in the first place, babayaran ka Oo. para mag-prompt sa AI na hindi naman ikaw yung gagawa ng laman, si ChatGPT. Pangalawa, Nag-compile siya. sang utak nga napulot yung ganyang klaseng kalakaran? Which is, to be fair, ang utak Hindi, let's admit, Oo. laging sinasabi ng mga tao, may ganito na dati. Like, may mga profs na sa kanila nagpapasulat ng thesis, may mga tao na who get paid to write their own to Totoo write yan. other people's thesis. Hindi lang thesis. Dissertation. Dissertation Yeah. pa. But, at the end of the day, this is an offer that it won't be written by you. Totoo. You're just the one compiling it. And by that fact alone na hindi mo yun ginagawa, nagpa-prompt ka lang, Oo. worth it ba yung labor na yun ng 5,000 pesos? And marami bang kumagat dito, Jacob? Oo. Meron siyang over 300 customers and 30,000 followers, and parang I think ang last kong rinig sa kanyang eto ha, Oh. wala tayong Facebook group. Siya may 3,000 members sa Facebook group niya. Ito ang patunay na may education crisis Oo. tayo dito sa Pilipinas. And yun, nakakasad siya kasi watching people na nagtatrust sa kanya na parang even thesis title Oo. Pero ako kasi, to be fair, ito, para hindi tayo naghugas kamay. Oo. Yung ChatGPT na yan, nagagamit naman siya for Oo. ideas ng thesis title. Title ng episode. Title ng, hindi ko siya nagamit sa Essay thesis title. title. Hindi ko siya nagamit sa thesis. Thesis title. hindi. Oo. Pero yung kumbaga ba na, yung reliance, parang masyado siyang overreach. Yeah. Like, kunwari, thesis title alone, tapos magbabayad ka. Parang, it speaks a lot na sa generation natin ngayon on how we depend sa ganitong klaseng technological advancements. Wow. Pero hindi, kasi diba, tayo yung,
napag-usapan na ba natin sa pod? Parang hindi pa. Parang AI, hindi pa. Hindi pa. Wow, this is the first time. Yeah. We can reach the area of technology. Oo, Elon Musk ka ba? Oo. Pero kasi, tanda ko, tong ChatGPT na to, Uy, ikaw nag-una Ayan na nag-introduce. ayan na nga. Uy, nung second year talaga, nagulat ako noon. Sabi niya, huy, eto, ang hirap pa mag-sign in dito. Alam mo yon, yung it takes, parang may waiting list pa bago ka makagawa ng account sa ChatGPT. Tsaka yung oras na nagda-down pa yun. Oo. Pero ayun, for transparency, na-discover ko ang ChatGPT, second year college, second sem. Oo. Tapos yun, ako yung, hindi ko alam kung in a good or bad way, ako ba yung naging thesis bestie, pero ako yung nagpakilala kay Jacob, sa mga kaibigan namin nun sa college, na uy, may patok at sikat na ginagamit ang mga chikiting na bagong AI tool. And bago pa siya. So like, di ba yung mga, uy, generate my homework daw, or something. Hindi, tsaka nag-umpisa yan sa parang, may mga NLIT classes na, summarize mo tong reading na to. Summarize mo. And then, tanda ko nung mga panahon na yun, syempre parang we don't know what to do back then kasi it's powerful. It can generate text and understand it more comprehensively than you. Uy, tsaka dyan tayo unang nagge-generate ng mga topic ideas natin sa GKY. Ito yung mga yung mga email. Good day. I hope this message Hindi, tsaka parang magbibigay kami ng idea. Ito yung gusto naming, kasi diba, syempre magpipitch ka. Ang ginagawa namin, ito yung idea namin, gawan mo to ng title, yung maganda. Oo. O kaya yung, kunwari, si gantong Kasi personality. Oo. Gusto nating i-guest. Syempre, okay, bigyan mo kami ng mga magagandang topics na pwede namin pag-usapan with this personality. Tanda ko, sa Cosca Hall pa natin yung ginagawa. Tanda ko yun Ito ba yung umiyak ako dun sa art card? Oo. Ay, sa kanila yun? Yung parang, yun ba yung hindi yung, may tayo nun, may art card tayo nun, pero yung love. Hindi, yung sinend mo kay Elijah na umiiyak ako kasi nakita ko yung art card na ginawa natin, yung nag-pitch tayo. Ay, ito ba yung kasama yung BGY? Hoy, di ko na nga sinasabi kung kanino. Kasi mamaya bumalik sila sa biglang, hindi naman. ChatGPT pala yung topic nyo sa amin. Hindi naman yun yung topic. Kumbaga yung I mean, hindi yun yung parang buong episode na pina-ChatGPT natin lahat ng flow and questions. Pero kumbaga yung themes. Oo, actually. Yung mga ganon. So, may ganon ng aspect naman na yung AI nun. And sa akin, wala akong nakikitang mali. Kasi, hindi ka naman doon nagre-rely na parang si ChatGPT magpo-podcast. Tingnan nyo, kami nakikita nyo, AI ba to? Ay, hindi ka sure. Oo. You are not sure about the presence. Baka deepfake pala to, hindi nyo alam. You are not sure about the personality that you are talking to. Diba? Yes. Siri. Siri? Diba? I mean, kaya namin yan. Parang kumbaga may human touch. Wow. Paano yung human touch? Paano yung touch? Naku, ito na naman tayo sa mga touch. Yan. Diba? Parang, kumbaga, may element pa rin naman ng human siya if done in a creative way. And hindi naman din siya yung parang, yun nga, hindi naman din natin siya nire-rely na parang siya na lang din yung basehan natin kasi marami tayong ideas. Hindi naman namin tinatanong kay ChatGPT yung mga letter. Eto wala tayong letter ng tugon po na AI generated. Sorry, yan lang talaga po yung mapaproud kami. Lahat ng nasa 200... Dalawang pa nga yun, di ba? Dalawang forms na like 200 na. Lahat ng 400 na yun, excuse me, walang generate ang ChatGPT dyan. Wala kaming isang letter. Wait, hindi tayo sure. Baka mamaya yung mga podmates. Ito yung problema ko. Please improve. Ito yung problema ko, pakisulat. Tapos pakipadala kay Jacob at Lance. Wala kaming letter na AI generated. Yung kami lang gumawa na baka isipin yung MM. Tsaka wala tayong letter na sa atin ang galing Oo. Talaga. Bakit ako tumawa? Parang may laman yung tawa mo. Wala. Okay.
Hindi kasi, di ba? Hindi, malay ko kung dumulog ka pala dito, di ko Ay, alam. hindi. Dumulog ako, pero hindi kay, hindi ka sa Tugon po. Saan? Sa Tajol. Ay, oo. Actually, yun yung masashare ko. Na? Nabasa po yung letter ko sa Ang Walang Kwenta. Oo. Hi! At kaya sabi ayoko ko, na lang ayoko na lang i-vulgar. kaya nga excited ako na mag-yesana sa atin sila direct. Kasi sabi ko, uy, meet the letter sender. Ayoko na lang i-vulgar. Pero, pumatok tong episode na to. Matok? So, Hindi ba dahil so doon, napakinggan mo na yung kwento ko sinabi bago mo mo. to. Hindi, pero napakinggan mo na yung kwento ko bago pa. Hindi ko mo pa ako hindi ko nakilala. matandaan yon, pero alam ko pinakinggan ko siya nung sinabi mo. Kasi yung guest nun sa episode na yon, Huy! Oh. Lance, kilalang Olivada. kilala. Kilalang kilala. Si ano po, Oh, yun na. Ina Evans. Si Milo Elmido pala. Oo. Pero bigatin pa yung nag-advise kay Jacob. Dapat tayo dyan. Pero, Oo. yon, mga letter na yan, hindi yan AI generated. Ba't ba tayo laban ng laban sa AI? Or, kasi AI, Oo. eh. Pero actually, eto yun. Kasi one of the things din na sinasabi niya, pwede siyang mag-generate ng RRL sa ChatGPT. Pero actually, alam mo, kasi there was a time na nahirapan kami maghanap ng RRL articles. Kasi mostly ng mga infidelity RRLs are based in the US. So it's really hard to find RRLs about infidelity, especially infidelity TV shows in the Philippines. So mag-search ka sa library. tinry muna namin sa ChatGPT. Ba't di ka nag-library agad? Di ba may ChatGPT? Tsaka may isa pa. Perplexity. Yeah. Sa ChatGPT, as in, nag-i-invento lang siya ng mga hindi talaga siya nag-i-exist na mga studies. So, guys, don't rely on ChatGPT for your RRLs. They're not existing. Talaga? Yeah, they don't exist. And alam ko naman din, hindi lang din naman ChatGPT, pero may mga tools like sa Perplexity, yung binanggit natin, na siya, may hyperlink siya. Oo. So like, kunwari, Wait, pero sa Perplexity, may times na hindi gumagana. oo. Alam ko meron din sa, sa Microsoft, the AI. Basta yon, Copilot. May mga, kumbaga, as compared kay ChatGPT, na, I think for the longest time naman kasi, siya mismo nag-generate ng content nang walang hyperlink. May mga AI tool na, yun nga, kunwari, si Perplexity, si Copilot, may hyperlink, so you can check the source. So, I think, naman, hindi naman siya ganun kabad in terms of like working smart. Kasi, for example, yun nga yung pag-highlight ng, pag-summarize ng text. Oo. That's something that AI can really do. And kunwari may study ka, nasabihin mong, 20 pages, tapos pasahan nyo na ng RRL this week. Hindi mo na kaya ng mental capacity mo na basahin nyo lahat. Kaya ka may ChatGPT or even AI para ma-summarize ba, yung focal points or anong pwedeng tanong. And I don't think that's necessarily bad. Yeah. Kasi you're using it for your productivity. And eto pa, sa podcast, sa interviews sa journalism, may mga AI tools din for transcription. Yeah, we did that. I remember. And then even I think sa mga podcast, Spotify, may mga may mga portions sa mga podcast episodes na kunwari from this I think full nga from this timestamp to this timestamp, ito yung pinag-usapan. And may Spotify playlist na AI generated. Tsaka may sa Spotify, 'di ba merong parang transcript, episode transcript. 'Di ba? And kaya niya makaintindi na Filipino. Tsaka yung playlist, na kung ikaw lang magsabi ko anong gusto mong playlist, papakinggan niya. I mean, mag-generate siya. Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga. No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify.
So, ang point namin in this portion is AI is not necessarily bad. Yeah. Kasi AI is everywhere now. And us as Gen Z, kami yung makakagrasp din nung kung paano siya gamitin in ways na hindi siya destructive and hindi mawawala yung human productivity. Kasi we get it. Kalaban namin ngayon ang AI in terms of human capital. Oo, kasi baka mamaya kaya kang palitan ng AI. Ikaw Oo nga. ba? Naniniwala ka yung trabaho mo kayang palitan ng AI? Hindi. Talaga. Kasi kailangan niya ng utak eh. Wow. I mean, it's not So, Felix, sinasabi mo may utak ka. Malamang. Bakit? May ano bang gusto mong iparating? Wala naman. Tinatanong ko lang. Okay. Tingin mo yung trabaho. Banter. Tingin- Bakit ba? Tingin mo yung trabaho mo pwedeng palitan ng AI? Hindi. Bakit? Bakit? Sinong haharap sa kliyente? 'Di ba? Oh. Etong podcast na to kayang palitan ng AI. Oo. Actually. Actually. May ano na no? Parang gumawa ka ng podcast. Parang Hindi. ganun na Tsaka di ba nakita mo yung sa TikTok, yung mga videos na AI generated, yung kunwari, ang recently na napanood ko, yung graduate na babae, tas may kausap siya, yung babae sa palengke, yung babae sa palengke, tinanong siya, ano natapos mo? Fisheries po. Tapos yung Nag-isda. palengke din, nagbebenta siya ng isda sa palengke. Ayun naman yung VO3, if I remember correctly sa Google. So parang yun nga, aware tayo na may ganong side yung AI na mabuti in a sense na it can really help your productivity. But the question is, when is AI bad? Like dun sa example natin. Oo, kapag ginagamit mo na siya, for example, ginagamit mo na, it's not only bad because you're using it in a capitalistic senses. Kasi that's the first level na parang pinagkakakitaan mo yung ibang tao na nagsa-struggle. Na parang not really knowing how to navigate things. Yun ang illegal. Yun. Yun. Doon ka sa illegal. Ay, hello po, Ichan. Tas pangalawa, it's kasi your thesis is not supposed to be your thesis is supposed to be the culmination of what you've learned in the last 4 years. Totoo. So, parang you generating it through ChatGPT or through AI just speaks volumes about how much you've learned in the last 4 years that you sum it up to you just being able to think that you can bypass everything just because you have these tools. Totoo. And yun nga parang sinabi mo, Jacob, na how much you've learned in the past 4 years. So, kung gagamitin mo yan, na parang wala kang input talaga, tas magpapakommission ka pa, may natutunan ka ba talaga? And hindi lang to thesis, I think. Parang nung tinignan ko yung account, meron din sa mga senior high school. Research. Oo, yung mga Kasi nga practical daw nakapag research. PR1, PR2, tsaka undergraduate thesis daw siya at cum laude o magna cum laude? Cum laude siya. Cum laude. Like, yung mga high school students naman dyan ngayon, parang gets, feeling ko nandun yung pressure ng research na to. Kasi ako, natakot din ako sa thesis nung lower year ako. Like, Nung nung lower year, like, it's parang, syempre, nilulook forward natin siya yung thesis in a negative light. Shit, ito na yung thesis. Nahirapan ka ba nung Thesis? nung PR high school? Hindi. Diba? Pero, gets naman kung hindi lahat may ganong mental capacity. Pero san pa, na nag-aaral kayo dyan, 8 hours, 6 hours, 4 hours a day, depende sa shift. Tapos, linggo-linggo kayo pumapasok, may baon pa yung magulang nyo, nag-uniform kayo at lumalandi sa school. Kung baga ba, wala yung input nyo, yung hindi kayo natututo, yung imbes na matutunan nyo yung teknolohiyang ito in a way na sa tingin nyo mas makakabuti sa inyo, ginagawa nyo lang na parang parang yung brainly. Alam mo yun? Oo. Alam mo yun? Parang kumukopya lang kayo ng sagot. Kasi, trust me, sa totoo, trust me agad. I mean, sa totoong buhay, pag nandyan ka na, kahit pa lang kami ni Jacob dito, ilang linggo, kailangan ng utak, kailangan ng learnings, kahit hindi mo matandaan kung ano yung lesson nyo sa algebra o paano ka naghirap sa ginawa mong essay sa Pilipino o reaction paper sa SONA. Kumbaga yung life skill na yon,
hindi yun madedevelop eh. Pag lalo yung ganyan, yung mga nagpapabayad, talagang hindi siya something na magiging productive in the long run. And I'll be honest magiging na ako dito. Parang, ewan ko, hindi din, eto pinoint out ito ng mga tao, yung kung magpapabayad ka, parang, especially for something that's writing, I at least want to see that you're someone capable. Ayan. Siyempre, hindi mawawala sa issue na to yung mga nagpapa-commission online, lalo ng pandemic, marami yan. Oo. I mean, sige, may mga ganon. Mali yun, malamang. Hindi yun yung point ko. Oh. Hindi kasi may mga ganon. Kasi sinabi mo kung, so, Hindi capable in the sense na marunong nga magsulat. the way you talk, you seem like you Ay. know your shit. Bakit? Hindi ba alam ni Thesis Bestie to? Or, oo. Diba na-judge mo na? Ano ba? Sige. Paki-expound para Hindi sa... ko alam kung paano ko sasabihin ng hindi ako nakakancel. Sige na. Cancel naman na si Thesis Bestie. Yung Samahan mo. parang I graduate something cum laude. Parang if you're going to do something in writing, make sure that what you do and it really reflects in how you present yourself, what you say. Kasi at the end of the day, you're supposed to be coming up with a product that's a good written output. I'm not gonna say I'm perfect in terms of grammar. Nag-stumble din ako every now and then. But I'm not someone that's gonna go up and say that, hey, I'm gonna write for you. So, yeah. And also, kung ganyan lang din naman yung gagawin ni Thesis Bestie, sana, nagbasa na lang siya ng script sa ChatGPT. Kasi may mga ganun daw sa interviews. Nakita ko to sa Reddit. Nahuli ng mga HR. Hindi, nakikita ko to sa TikTok. Na, ang ano ngayon ng mga kabataan is like, okay, may tatanong si interviewer. Tapos, naka-loudspeaker. Maririnig ni ChatGPT. Tapos, mag-generate so like 5 seconds, 10 seconds. Then yung ano yung itatype, yun ang isasagot. Like, ano na yun? Hindi na yun parang worthy of your growth. Para tong yung prayer na feel free to feel free to customize. To modify according to your wants and needs. Siguro yung point ko lang naman dito, kung mag-AI kayo, huwag nyo naman tangahan, talinuhan nyo naman. Kasi after all, yung mga gamit na yan, yung mga technology na yan, gawa natin yan. They should not replace us. And it's not a real person. Kasi may mga ganyan din. Yung mga batang kausap ngayon yung mga AI. And also may, ayun, naalala ko lang din, na may nabasa ko sa New York Times na trigger warning. Nag-suicide. Kasi? Yung teenager. And then yung last na lang niyang napag-confide was ChatGPT. So, kumbaga, yung ganyang klaseng over-dependency, in a bad way, is something na kailangan maging aware tayo na talinuhan natin. Hindi dahil may AI dyan, magtatanga-tangahan na lang tayo. Pero sana mas aware and mas adept. Wow. Yes. With an M dash. Nasa ganyan paggamit. Ikaw ba? Uy, naniniwala din ako doon. Yung parang pag may M dash. Uy, nag-M dash ako. Tsaka yung Uy, hindi pa kita nakitang nag-M dash sa writing. Nag-M dash ako sa writing, lalo sa news. Sa news, kailan ba kita nakasama sa writing? Meron pa yung favorite ko word. Yung unwavering commitment. May ganun yung lagi. Hoy, ginagamit ko yun. AI ka. Excuse me, I just have an extensive vocabulary that I do not use inane and poorly worded language like black sheep and old maid to describe the people I just met. Okay, ChatGPT, next. Can you refine that? Uy, ano yun? Di alam mo. Alam ko naman. Oh my God. Tinan mo, paano tayo makakapag-banter niyan, Jacob? Nagsusungitan na lang tayo dito. Yun na nga ang banter natin, sungit. Kailangan, paano naman matatawa yung mga podmates natin kung ganito yung natin? Baka palitan na tayo ni ChatGPT. Oo nga makinig lang kayo sa ChatGPT na podcast. Paano pa tayo abot ng 50,000 yan? Kita mo to, di ba?
Oh, GKY. chat GPT ba yung generate Hindi, yun? magiging ano na yung GPT. Ganito po Talaga. talaga. Diba? Ano nga yung isa, yung comment, yung nakakatawa yun eh. Yung GKY daw. Nakalimutan ko. Oh May my ganun. gosh, sa akin yun eh. Nakakatawa yun eh. Oo. Yun. Ay. Ay, Gusto ko yung trying hard tayo maging funny, lad. hindi naman. Parang ano lang ba? Gusto lang nating sige. maging free-flowing Oo. ang conversation. At dahil dyan may poll ako para sa taong bayan. Anong poll mo? Funny po ba kami ni Lance? Yes or no? Yes. Ang magsagot ng yes, makaka-participate sa aming raffle. Akala ko naman kung ano ang Ayan, yes. raffle. Naalala ko yan. Ano? Yung fast food chain na inimbestigahan ng DTI. Kasi ano? Yung mga names ng nanalo dun sa raffle, kala mo hindi kumakain dito sa fast food chain na ito. Like, sa Europe branch ata ng fast food chain na ito yun. Uy, tsaka, hindi ba it also brings up issues na dapat hindi data privacy? Hinga paano magiging data privacy kung yung pangalang nilalagay mo is parang parang hindi naman totoong Oo. tao. Tsaka, data privacy issue din siya. Alam mo bakit? Bakit? Naalala ko, super layo na nito sa ChatGPT, pero naalala ko, parang hindi ko alam kung saan ko nakita yun sa Facebook ata, yung may promo ata yung Sogo, na parang may raffle. Tapos, tinarpulin nila yung listahan ng winners. Tapos mga, hindi kumbaga totoong yung pangalan. Oo. So, yung mga ganyan ba, na siguro yung point lang din is hindi lang din tayong mga hamak na mga empleyado at mga mag-aaral na nagkakamali. Even yung mga nasa corporate Ano bang side. ginawa ano bang response ng brand? Parang tinake down. Tapos inulit yung raffle. Tapos, Tapos totoong tao na. parang totoong tao na ata. Sabi nila may third party Kimberloo. Pero, yun, may Anong kakamali. Timberloo? Parang third party na infiltrate. Parang something. mishap gano'n. Ewan ko. Okay. Basta yan. So, yun. So, who took accountability? Is it, Sila. okay. It's the brand. Hindi yung, kasi 'di ba pag may mga ganun, may brand and then may internal audit. Yung parang audit part niya. Yeah. Pero, siguro, bilang pagtatapos, anong mensahe mo para kay Thesis Bestie? Ang mensahe ko, parang ayoko nang magmensahe eh. Kasi, Bakit? kita mo na tweets ko lang, sa Jirits ako eh. Ba't ka naman Jirits? Hindi, kasi syempre, pinaghirapan natin yung mga ganyan-ganyan. Tapos parang kaya mo siyang gawin mag-isa. Parang, siguro, I respect that you want to have a hustle, to have a business, to do something that you can, monetize or what. But, siguro, let's not promote academic dishonesty. Totoo. Actually, alam mo ginagawa ko, kaya ako nagpo-phone. Tinatanong ko si ChatGPT kung ano message niya. Okay. At eto na nga ang mensahe ni ChatGPT para kay Thesis Bestie. Hi, Thesis Bestie. Viral ka na nga, pero at what cost? Hindi lahat ng likes at 5K packages ay worth it kung kapalit nito yung pawis at puyat na dapat pinaghihirapan ng mga estudyante. Hindi kita ma-idolize for making shortcuts sa nakakasira sa point ng pag-aaral. Sana ma-realize mo na mas fulfilling maging proud sa sariling gawa kaysa kumita sa gawa ng iba. Bestie ka pa rin, pero bestie na kailangan ng wake-up call. Wow! May Diba? ganon. Diba? Pero hindi lang yan. May isa pa siya message. Kano kadali yan sa GPT. Hi, Thesis Bestie. Ikaw na talaga ang tunay na lifeline ng mga estudyante. Ikaw, pag ginamit mo to Thesis Bestie, sinasabi ko, baka makaklip eh. Mula ang kapehan hanggang chat GPT hacks, ikaw na ang go-to ng lahat.
Viral ka man sa TikTok o viral ka sa group chat ng mga desperadong kaklase. Alam ko na kahit anong mangyari, ikaw pa rin yung partner ko sa lahat ng revisions, breakdowns at sabaw moments. Salamat sa lahat, bestie. Lalo na sa unlimited consultations na libre sa akin. Love you always. Proud ako sa'yo. Kahit 5K na ngayon per package. Gago talaga. Yan ang nagagawa ng ChatGPT. O, diba? Lesson learned. Nanahimik lang sila. May ilang talata na siyang message Diba? para kay Best. So, talinuhan natin. Ha? Oo. Talinuhan. Gamitan natin ng utak. At kung magpapadala kayo ng letter, wag nyo namang i-AI generate. Pero isend naman yan sa tinyurl.com/gky tugon mo. Tapos, syempre, nag-release kami ng episodes every Saturday. Kaya, hit nyo yung notification bell, ring nyo yung 5 stars, and tutukan nyo kami sa aming mga social media account. Share nyo itong episode na to sa GKY Pod on all social media platforms. Ako, it's LNCRVDA on Instagram. At ikaw ba, And the Jacob? Charles Jacob on all social media At platforms. mapapanood nyo rin ang episodes namin sa The Pod Network Entertainment. At At huwag niyo kalimutan i-follow ang GKY sa Spotify dahil nalapit na tayo sa 50,000. yes, kaya road to mga katisis bestie natin yan. At wag nating kakalimutan. Huwag nating kakalimutan, aanhin mo yung thesis mong tapos ng ChatGPT kung hindi naman ikaw yung gumawa. Tama. At ito pa rin ang Ganito kasi yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.